Sa Quezon City, isang 17 years old na babae ang minanmanan ng PNP WCPC noong January 2. Pero nang hingan na ng impormasyon ng mga otoridad ang minor, bigla na lang daw itong hindi nagparamdam. Hanggang sa napag-alaman ng mga otoridad na nagdadalang tao pa lang ang seller at hindi pa naipapanganak ang baby. Hanggang nito lang January 4, muling nagparamdam ang seller. Nag-PM na po siya, ma'am. Nag-hello po siya. And ngayon po, nire-replyan ko na po. Ito po, may sinend po siyang picture ng baby na nakatulog po. Reply ko po, ma'am, is kung anong kailangan ko ihanda sa pag-aampon po. 5 minutes po, nag-reply po siya ulit na pera po panimula ang sagot niya po. 55,000 pesos naman ang offer ng minor para sa kanyang bagong silang na sanggol. Ang pagbebentahan para daw sa kanyang tuition fee. Tinatanong ko na po siya ngayon kung saan po ang gusto niyang meet up place po namin. Pero hindi naging madali ang pakikipagtransaksyon ng mga otoridad sa minor de edad. Napag-alaman kasi nila na hindi lang pala sa kanila iniaalok ang sanggol. May kausap siya, taga-Japan, and then nakapagbigay na sa kanya ng earnest money. So, deliberate yung pagbebenta niya. It was not a instant decision. Sabihin nasa Nasa sinapupunan nasa pa yung sinapupunan bata, pa lang. may nagpapareserve na. Tumatanggap na siya ng parang reservation fee or something like that. May nakausap na siya na supposedly magiging buyer nung anak niya once na mailabas niya ito. Sino gusto mag-ampon ng baby ko? Yun ang gamit niya, ha? Baby ko, yun ang sinasabi niya. Sabi naman nung isa pang sumagot, available pa PM. Tingnan mo yung mga lengguwahe na ginagamit. Parang hindi buhay ng isang tao yung pinag-uusapan. Yung palitan nila dito parang isang bagay lang yung ibinibenta. Parang isang bagay lang yung gustong bilhin. Hanggang nito lang January 6, napakagat ng mga otoridad ang minor na nagbebenta ng kanyang sanggol. Ano po, ma'am, chinachat ko po na kausapin ko lang po yung partner ko, tapos wag na po siya maghanap ng iba at legit po kami. Ito po ngayon, ma'am, nag-send po siya ulit ng bagong picture ni baby, kasama po siya, hawak na po si baby. Alas 4 ng hapon. Oras na para makipag-meet up ng asset sa seller na naghihintay sa isang fast food restaurant sa Quezon City. Pagpasok ng mga otoridad, agad nilang nakita ang isang babaeng naka-green, bitbit ang kanyang bagong panganak na sanggol. Agad siyang inaresto ng mga pulis at nakatakda siyang dalhin sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nasagip din ang kanyang ibinibentang anak. Yung social worker natin magkakandak ng discernment, assessment, base dito sa mga detalyeng naibigay niya, positive niyang pinag-isipan. Alam niya yung gagawin niya na merong pananagutan sa batas. Ayon sa PNP WCPC, ang mga suspect na naaresto mula sa kanilang sunod-sunod na operasyon, sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Sakaling mapatunayang nagkasala, habang buhay na pagkakakulong ang parusa sa kanila. Ang minor de edad na naaresto naman sa Quezon City, mananatili sa isang shelter ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at sasailalim sa counseling at intervention. Bilang isang ina, nung nalaman mo yung kaso na yan, anong sumagi sa isip mo? Anong naramdaman mo? Punong-puno ng emosyon simply because traditionally, ang Pilipino, makapamilya tayo eh. Bilang ina, igagapang mo. Mapapag-isip ka saan hinuhugot ng mga ito yung tibay ng dibdib nila na kaya nilang gawing kalakal yung mga anak nila.